mapagpalang umaga po. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid. So, good morning po mga kapatid. Pagpasensyahan niyo na po at na-late po tayo ng kaunti. So, tayo po ay magpapatuloy na po mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. So, muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. At welcome po sa ating morning devotion po mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. So, sa hindi pagtatagal mga kapatid, tayo din po ay manalangin po at hingin po ang presensya po ng Panginoon. So, umagang ito, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, we praise you, we magnify your name, we glorify your name, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ibinigay, pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa mahimbing naming pagtulog at gayon po sa pagmulat ng aming mga mata. Salamat po, Panginoon, at dinako mo po kami sa iyong gawain upang makapakinig ng iyong salita sa mga oras nito. Nawa magsilbi po itong kalakasan, reminder, Panginoon, at encouragement po sa bawat isa. At ito din po ay magsimbil din pong pagtuwid po sa bawat isa pong nanonood po ngayon na morning devotion. Nawa po, Panginoon, pagkalinisan mo po nawa ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa akin, Panginoon, na ikaw po magbigay, maghayag ng iyong salita sa mga oras na ito. Sa iyo po namin dinudulog at dinidalangin ng lahat ito. In Jesus' name, amen and amen and amen, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Rinig po ba ang aking boses? Hinaan ko po ang background music natin. Hallelujah, Jesus. Sa mga oras na ito, mga kapatid, kung kayo po ay may mga Biblia, mga kapatid, magsibukas po kayo sa akin sa Matthew. Nakalagay po sa ating caption ng ating scripture sa umagang ito. Matthew chapter 17, verse 20 po. Basahin ko po sa wikang Tagalog, mga kapatid. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkakaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Hallelujah. Sunod po mga kapatid ay Hebrews chapter 12 verse 2 po, mga kapatid, sa wikang Tagalog po muli, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya ay dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. So, basahin po natin. Yan, mga kapatid. So, basahin po. Palakpakan po natin ang pagbasa po ng salita po ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So, napansin niyo mga kapatid, sa scripture po na nabasa natin ay patungkol po sa pananampalataya. Hallelujah. Minsan po mga kapatid, sa buhay po natin, darating po tayo sa punto na para po ba ang faith po natin ay sobra na pong hina. May mga gayon pong pagkakataon dahil hindi po araw-araw ay malakas po tayo. May mga pagkakataon pong nanghihina po tayo, mga kapatid. Yung tipong naniniwala ka pa rin, mga kapatid, nananampalataya ka pa rin, pero kaunti na lamang, mga kapatid, na para bang 1% o 1% na lamang po ang natitira. Hindi mo na alam kung kakayanin mo pa pero may mga pagkakataon, di ba mga kapatid, dumadaan po tayo sa point po ng ating buhay na para bang nanghihina tayo, pero nagpapatuloy pa din tayo at
hindi pa rin tayo bumibitaw kahit po maliit na po ang ating pananampalataya. Siguro mga kapatid, sa mga oras pong ito, sa mga nanonood po sa ating viewers ng morning devotion, meron pong ikaw pinagdadaanan ngayon, meron ka pong daladalang bigat mga kapatid, pwedeng problema po sa iyong pamilya, sa iyong school, sa iyong ministry, sa iyong job mga kapatid, or even in your own emotions po mga kapatid, hallelujah. At kahit anong gawin mo po, ay para bang hirap pa rin maramdaman ng presence ng Panginoon. Na para bang layo niya kahit na alam po natin nandyan siya. Kahit ano pong panalangin natin, kahit pong anong pag-atin natin, para bang nangihina pa rin tayo. Parang hindi natin maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Pero sa umagang pong ito mga kapatid, hayaan niyo po na sabihin ko po sa inyo ito, na kahit po 1% na lang po ang faith mo or ang pananampalataya mo kapatid, sapat pa rin po yun para po kumilos ang ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo na kahit po 1% na lang po ang nanatitira po sa pananampalataya natin, sa out of 100 ay 1%, kayang-kaya pa rin po kumilos ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, hindi po kailangan ni God ng perfect faith po. Perfect faith po mga kapatid. Hindi niya po kailangan ng perpektong pananampalataya. Hindi niya po hinihingi na malakas po tayo palagi. Ang gusto niya lang po yung meron ka ngayon. Kahit gaano pa yan kaliit mga kapatid. Sabi nga po, sinabasa po natin kanina na versikulo mga kapatid sa Matthew chapter 17 verse 20. Kahit na isang maliit ng butil ng mustasa po ang faith mo, kaya po nitong gumawa ng imposible. Hallelujah, hallelujah. Because impossibility is the specialty of the Lord, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po sukatan ng ang laki po ng faith mo. Ang mahalaga kung kanino po tayo naniniwala. Ang mahalaga po kung kanino po naka-align, kanino po naka-anchor ngayon ang pananampalatayang meron tayo. Sa tao po ba? Sa mga bagay po bang nasa paligid natin? O sa Panginoon, mga kapatid? And I know mga kapatid, tayo po ang ating sagot ay ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At minsan iniisip po natin na kapag po strong ang faith po natin, doon lang po tayo ginagamit ng ating Panginoon. Kapag malakas ka, kapag confident po tayo, or kapag po motivated po tayo. Pero ang totoo po mga kapatid, minsan, ang tunay po ng pananampalataya, ang tunay pong faith mga kapatid ay makikita po hindi po sa lakas, hindi po sa gaano ka po ka-confident mga kapatid, kundi sa pananatili mo mga kapatid. Faith is not always loud po. Hallelujah. Faith is not always emotional mga kapatid. Minsan, ang faith po ay tahimik. Ang pananampalataya po ay tahimik mga kapatid. Simple, at minsan parang wala ka ng nararamdaman po mga kapatid. Pero kahit ganon, patuloy po tayo sa paglakad po natin sa Panginoon. Yun po yung faith mga kapatid. Kapag bumabangon ka, kahit pagod ka na, throughout, alam mo sa buong araw na yan, madami kang gagawin, pero bumabangon ka pa rin ng parang kahit bigat na bigat ka, you still choose to pray, you still choose to watch this morning devotion, kahit antok na antong ka, nandito ka pa mga kapatid, nanonood po at nakikinig po ng salita ng ating Panginoon. Kapag nagdadasal ka, kahit na parang wala kang nararamdaman, kapag pumupunta ka pa rin sa church, kahit parang gusto mo na sumuko, you still show up despite na nanghihina ka, despite na alam mo sarili mo na parang hindi mo pa kaya, or kaya naman busy ka, pero you still show up because you know mga kapatid, there is power in faith, and that is faith po mga kapatid. Ayun po yung pananampalataya. Ngayon mga kapatid, sa 2 Corinthians po, chapter 5, verse 7, mga kapatid, sa wikang Tagalog, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. In English, mga kapatid, for we walk by faith, not by
sight, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Meaning, mga kapatid, kahit hindi po base sa nararamdaman po natin ang faith po natin, mga kapatid. Hindi po ito base sa nakikita po natin. Kahit walang assurance po sa paligid, patuloy pa rin tayong naniniwala. Because despite of everything is happening right now, mga kapatid, we keep on patuloy pa rin po tayo sa ating pananampalataya. And that is faith, mga kapatid. Kahit hindi mo nakikita, no, mga kapatid, alam po natin at the end, there is a result po sa ating pinapanalangin. No? I remember our joint prayer meeting po last Friday po. No, kung kayo po ay nakapanood po ng live doon, nabanggit po ang isa po sa mga lecture po is praying with results, mga kapatid, because even though hindi pa po nangyayari, nandun na sa isip mo itong resultang ito at naniniwala ka, nanampalataya ka na mangyayari yon kapag ang Panginoon ang kumilos, kapag po yun ay surrender po natin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Minsan po, ang faithfulness po, hindi po yan impressive sa mga mata po ng tao. Walang nakakakita, walang pumapalakpak, walang nakaka-appreciate. Pero ang totoo, mga kapatid, nakikita po iyon ng ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Minsan, ang gustong makita po ng Panginoon kung paano po tayo nananampalataya sa Kanya, kahit po sa maliliit ng bagay. Na kahit po pagod ka na, kahit po na parang ayaw mo na, but you still choose to show up, mga kapatid. That is faith po, mga kapatid. Because we know, kahit po hindi po nakikita ng mga nasa paligid natin, we know na ang Panginoon po ay nakikita po kahit ang maliliit pong bagay. When we choose our faithfulness, mga kapatid, the Lord sees it, even the smallest one, mga kapatid. Nakikita po niya kung paano hindi mo kino-compromise ang pananampalataya mo. Nakikita po ng Panginoon kapag po kapag po ikay nasa likod po ng nasa kwarto po ikaw, nakikita po ng Panginoon ang mga panalangin mo, ang pagluhod mo sa Kanya, ang pag-iyak po, nakikita po yan ng ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa Galatians, mga kapatid, Galatians chapter 6 verse 9, hatuwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay masisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Hallelujah. Let us not grow weary of doing good, for in due season, mga kapatid, we will reap if we do not give up po. Hallelujah, hallelujah. Maybe, lagi nyo na po itong naririnig sa devotion, exhortation, preaching, mga kapatid, pero sasabihin po muli at i-remind po ulit tayo ng Panginoon sa umagang ito. Anak, huwag kang mapagod. Huwag kang mapagod, mga kapatid. Huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. Huwag kang mapagod na patuloy na maglingkod sa Panginoon. Huwag kang susuko kahit po ang pakiramdam mo ay wala nang nangyayari. Wala nang nangyayari, mga kapatid, because may ginagawa po ang ating Diyos sa likod po ng lahat ng ito. Hindi mo man po nakikita, you may not feel it, you may not see it, but God is working behind the scene. God is already working in your prayer, mga kapatid. Di po pa napapanalangin, pero ang Panginoon po ay kumikilos na. Hallelujah, hallelujah. Minsan, ang pinakamahalaga pong tagumpay, mga kapatid, ay yung hindi po yung malaking breakthrough. Hallelujah. Minsan, ang victory na po, ang tagumpay na po, ay yung hindi ka sumusuko. Yung kahit ano pong ibato sa'yo ng mundo, ay patuloy ka sa paglahad mo sa Panginoon. Hallelujah. Na kahit na gusto mo nang umalis, na natili ka, na kahit na gusto mo nang bumitaw, ay kumapit ka. You keep on holding on to the Lord. Hallelujah. At yun po ang gusto ng Diyos, na kahit po pasuko na tayo, andun yung desperation natin, na kumapit po sa Kanya, na patuloy, kahit po tayo ay nanghihina na, because we know sa Panginoon, nandun po yung pag-sustain niya po, andun po yung pagpapalakas, naka-anchor po sa Kanya, naka-align po yung lakas po natin sa ating Panginoon.
hindi po tayo ang nagpapalakas po ng ating pananampalataya. Hindi po ikaw ang magpapalakas ng faith mo mag-isa. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Ang kailangan mo lang ay laging kumapit po kay Jesus. Hold on mga kapatid, na kasi kahit po 1% na lang po yung faith mo, kahit 1% na lang po yung pananampalataya mo, kapag po inilagay mo yan sa ating Diyos, hallelujah, kaya po niya yun palakihin. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo, out of 100, kahit po 1% na lang po yung faith mo sa Panginoon, kaya niya po yung gawing 25%, 50%, hanggang umabot po yan sa 100 or higit pa po mga kapatid. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Na parang butil po ng mustasa mga kapatid, maliit po sa simula, pero lumalaki. At ganun din po ang faith po natin. Minsan, hindi po natin napapansin, pero onting-unti po tayo napapalakas ng ating Panginoon. Kaya po napakahalaga sa umaga pa lang, imbes na cellphone, imbes isipin ng mga gagawin natin, hayaan nyo, buksan nyo ang inyong Bible, hayaan nyo manalangin po muna tayo at manood po muna ng devotion. Give Him a time mga kapatid. Let us serve Him. Hallelujah. Even when it's inconvenient mga kapatid. Hallelujah. Patuloy po tayong manampalataya. Patuloy po tayong mag-show up. Patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At sa umagang ito, ang gusto lang po sabihin ng ating Panginoon, okay lang po kahit minsan mahina ka. Hindi po kasalanan na mapagod. Normal po yan. Tao po tayo. Hindi po tayo laging malakas mga kapatid. Hindi po kasalanan na ma-overwhelm po tayo. Pero ang mahalaga mga kapatid, huwag kang titigil. Kumapit po tayo sa ating Panginoon. Huwag kang tumigil sa pananampalataya mo. Huwag kang tumigil mabuhay kasama ang Panginoon. Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6 mga kapatid, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Hallelujah. He who began a good work in you will carry it on tong completion mga kapatid. Hindi ka iiwan po ng Diyos. Hallelujah. Sa gitna po ng proseso mo. You know mga kapatid, when I read the Bible, wala pa po akong nakita sa Biblia na iniwan po siya ng Panginoon sa gitna po ng battles niya. And sa testimonies mga kapatid, I never hear a testimony na iniwan po sila ng Panginoon, na pinabayaan po sila ng Panginoon, na hindi po sila pinansin ng Panginoon, sila po ay nanalangin. Wala po akong narinig na ganong testimony. Instead mga kapatid, kabaliktaran pa po yun. Imbes ng Panginoon po ang umiwan sa atin, tayo pong tao ang umiiwan po sa Panginoon. Bakit po? There's always a reason, kasi syempre nangihina ka, or kaya hindi mo na kaya, or may mga pagkakataong pagod ka na, kaya iniiwan mo ang Panginoon. But you know mga kapatid, when you're holding on sa Panginoon, kapag po patuloy tayong kumakapit na nanampalataya, despite of our struggles, circumstances mga kapatid, andoon po ang Panginoon, kumikilos po. And that is where hope begins mga kapatid. Andun yung pag-asa. Kaya mga kapatid, nakakatuwa pag nakakapakinig po tayo ng testimony, lalo na sa gayon din po sa mga Bible characters po nung nababasa po natin kung paano na kahit po sila hinang-hinana, kahit po kung ano pong problema na kanilang pinagdadaanan, they keep on holding on, they keep their faith on the Lord, and that is the time mga kapatid, ang Panginoon ay patuloy pong kumikilos sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po tayo iiwan ng ating Panginoon sa proseso. Hindi niya po sisimulan ng isang bagay sa buhay mo, tapos pababayaan ka lamang mga kapatid. Tama po si Sister Herlene. All things work together for good. Everything happens for a reason. Kung may problema ka, remind yourself, there's a reason bakit to nangyayari. Hallelujah. There's a reason kung bakit to hinayaan ng Panginoon. There's a reason kung bakit pinagdadaanan po ito. Hallelujah. Hallelujah. Kung nagsimula po siya sa iyo, mga kapatid,
tatapusin po niya yun. Hallelujah. Na kaya kahit 1% na lang po ang meron ka, hindi ka naman mananatiling 1% sa buong buhay mo, kasi ang Panginoon po ay papalakihin po yung 1% dahil po may ginagawa po ang Panginoon. And may I remind you mga kapatid, this morning po, hindi po tayo naglilingkod sa bato, hindi po tayo naglilingkod sa Diyos sampung nakatayo, hindi po tayo naglilingkod sa Diyos na nakikinig lamang, at mga kapatid, naglilingkod po tayo sa Panginoong buhay na nakikinig at may ginagawa po mga kapatid. Our God is a living God mga kapatid. He is an Alpha, He is the Omega, He is the author and finisher of our life po mga kapatid. At bilang conclusion po mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Sa dulo po ng lahat, hindi naman pala tanong ay kung gaano po kalakas, gaano po kalaki ang faith mo. Ang tanong ay kung mananatili po ba tayo. Hallelujah, hallelujah. Hindi po mahalaga kung ilang beses ka po nanghina. Hindi po mahalaga kung ilang beses ka po nagdalawang isip. Ang mahalaga ay hindi ka po tuluyang bumitaw sa ating Panginoon. At kung nandito ka po ngayong umagang ito, ibig sabihin mga kapatid, ito po ay hindi ka pa po sumusuko. Hallelujah. Praise the Lord mga kapatid. Sabihin po natin sa ating sarili, hindi pa tapos ang Panginoon sa akin. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay ko. Na kahit po 1% lang po ang meron ka po ngayon, hallelujah, ibigay mo po yan sa Panginoon, because nothing is impossible with the Lord. I really love that mga kapatid, kapag naririnig ko yan, kapag nasa panahon na po ako, at alam po gayon din po ang ang iba po sa atin, kapag nasa panahon na po tayo na para bang napaka-imposible na po siyang solusyonan. But sa ating mga tao, we are limited, no mga kapatid. Sa atin, maybe there's a limitation, pero sa Panginoon pong sinasamba natin, hallelujah, na pinupuri at binibigay ang pananampalataya natin, He can move that mga kapatid. He can give away po para sa atin. Hallelujah, hallelujah. Dahil po ang Panginoon, dahil po ang Diyos mga kapatid, marunong po siyang magparami ng maliliit. Hallelujah. Kaya niya pong gawing malakas ang mahina. Kaya niya pong gawin yung mga taong tahimik para sa kanyang gawain mga kapatid. Kaya niya pong buhayin ang pag-asa na halos wala na. Hallelujah. At sa bawat araw na pinipili po nating manatili at kumapit, pinipili mong maniwala, pinipili mong kumapit sa ating Panginoon, hallelujah, the good news, mga kapatid, lumalaki po ang ating faith, ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya huwag po tayong susuko, huwag po nating isipin na maliit lang po ang faith natin dahil sa kamay po ng Diyos. Kahit po yung 1% po ninyo mga kapatid, sapat na po yan para baguhin po ang buhay mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Sa mga oras na ito, mga kapatid, hallelujah. At this very moment, ate pong palakpakan, ate pong purihin, ate pong sambahin, ate pong itaas ang ating Panginoon sa mga oras na ito. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Ipikit po natin ang ating mga mata. Itaas po natin ang ating mga kapatid bilang pagtanda po ng pagsuko po sa ating Panginoon sa mga oras dito. Hallelujah, Jesus. Panginoon, pinupuri ka namin. Itinataas po namin ang napakadakila mong pangalan. Hallelujah, hallelujah. You deserve the praises. You deserve to be exalted. Hallelujah. You deserve all the glory, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, sa reminder pong ito, Panginoon, patungkol po sa aming pananampalataya. Panginoon, na kumapit po kami sa iyo sa gitna po ng aming mga problema, sa gitna ng aming pinagdadaanan.
Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Nire-remind mo kami sa pananampalatayang meron kami. May nangyayari na kahit kung gaanong kaliit, ito'y kaya mong palakihin, Panginoon. Hallelujah. Kaya mong palakihin ang pananampalatayang meron kami. Basta't po kami nagpapatuloy lumakad sa iyo na merong pagtatapat. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito na kahit 1% na lang po, na kahit po kami nangihina, naririyan ka po upang gabayan kami, upang palakasin kami, upang palakihin, palalimin ang aming pananampalataya kasama ka. Salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy mo po nawa kami gabayan, patuloy mo kaming proteksyonan na iyong banal na Espiritu. Patuloy mo kaming i-remind sa umagang ito kung gaano ka kadakila, kung gaano ka makapangyarihan, gaano mo kami kamahal, at kung gaano ka ka-faithful sa aming buhay. Hayaan niyo, Panginoon, na ibalik po namin sa iyo, ipakita po namin sa iyo ang aming pagmamahal, ang aming pananampalataya. Hallelujah, hallelujah. Bless each one of us, Panginoon, sa mga oras na to. Bless our UPC Akbalayan sa pangunguna po ng aming Pastor Jerry Arzobal, gayon din po ang kanyang pamilya. Bless each one of the UPC saints, mga Panginoon, ang aming mga kapatid na nanonood po sa devotion po ito. Alam kong ikaw na po siyang kumikilos sa aming buhay. Hindi pa po man namin nakikita ang resulta, but God, I already claim victory sa aming buhay, sa aming mga obstacles, sa aming circumstances, sa aming buhay. Lord, we give it all to you, Panginoon. Sinusurrender po namin sa iyong paanan ang lahat pong ito. At dinawala po kami, ikaw po ulit ang kikilos sa aming buhay sa mga oras na ito, sa buong maghapon nito. Pagkaingatan mo po kami, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Sa iyo ko na po idinudulog, idinudulangin ang lahat ng ito. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. So mga kapatid, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat, and God bless us all po.